Alright. Alright. Ito na. Game. Boom. Bago tayo pumunta sa main topic natin, dito muna tayo sa live survey natin, mga ka-eksena, ha? Ano meron, direct? Okay. Ito na nga. Wait lang. Ba't nandiyan sa mukha ko? Dito ka, Corina. Senadora ka rin, eh. Akin to live. Ikaw nandiyan sa gitna. Tatapakan mo pa ako, ha? Game. So, mga ka-eksena, ayon sa balita nga at ayon kay John Vic Rimulya ng ating DILG. At ang tanong ko nga, mga ka-eksena, ito, yan, pabor ba kayo na pagbawalan na sa kalsada ang mga inuman at mga nagtatayo ng mga lamesa, bangko, yan, sa pampublikong lugar para makipag-inuman o inuman lang, yung sa kalye ba? At kahit yung mga sa mga lugar lang na may mga kainan tapos naglalagay na ng mga kung ano nung inuman, lalo't kung hindi naman kayo siguro otorisado, hindi naman kayo bar, hindi naman kayo club, hindi naman kayo HMM. So eto, mga ka-eksena, pakinggan natin, bakit ba? Ano bang meron? Bakit pinagbabawal? Okay? Sagot na kayo dyan, ha. 200 pa lang sumasagot. At yung naglalike natin, kakapiranggot pa lang. Okay? Pakinggan natin tong balita ni Corina. Corina, tira. Bawal nang magpakalat-kalat ang mga kabataan sa kalsada ng Metro Manila tuwing gabi. Yung curfew, okay talaga yan. Maganda yan, mga ka-eksena. Pagbawalan talaga. Oo. Kasi kahit sa amin, ganun din dapat. Curfew talaga ang pampabawas ng mga krimen, gulo. Yan, pag may curfew. Kasi pag walang curfew, yan, dyan napapasok yung, tara, inuman tayo, ganun. Yan, okay? Tuloy natin. Pit na kasing ipatutupad ng DILG ang 10 p.m. to 5 a.m. curfew para sa mga menor de edad. O baka may mga tanga-tanga na namang didilis na magre-react. Ay, paano naman ako yung nagtatrabaho? Halak ka. Natural, hindi kayo pagbabawalan. Pag sinita kayo, pakita lang kayo ng ID. Pakita lang kayo ng inyong pagkakilanlan kung kayo ba ay lampas 18. Diba? Minsan hindi pala minsan. Alam nyo na may mga DDS, tanga-tanga yan eh. Mauna kagad yung reklamo nyo pag DDS yan eh. Paano naman kami? Paano yung mga nag-aaral? Paano? Di ipakita nyo lang ang ID nyo. Ipakita nyo yung company ID, lisensya, UMID ID, national ID. Pakita nyo, ganun lang kasimple yan. Bakit ka naman uhulihin, di ba? At kung galing ka naman talagang trabaho. No? Tuloy natin. Yung sa mga tatanga-tangang DDS yan mga bobo yan talaga eh. Tuloy natin. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve, live. Kahit ako limbawa lang maging kapitan ako kunyari sa barangay namin. Ay nako. Magalit na kayo o magalit kahit di nyo na ako iboto sa susunod. Pero ngayon, pag ako ang naupo, kunyari lang to talagang gagawin ko rin yan eh. Ang higpit mo naman, direct. Oo, talaga. Oo. Tuloy natin. Ay mula sa Scout Torillo sa Quezon City. Andrea. Corina, seguridad na nararamdaman. Yan daw ang layo ng DILG matapos na maobserbahang majority ng mga krimen ay nangyayari sa urban areas. Dapat daw na maramdaman ng mga Pilipino na ligtas ang kanilang mga tinitirhan. Paiigtingin pa ng Department of the Interior and Local Government ang pagpapatupad ng public order laws at ordinances. Mula outdoor drinking sessions, paglalakad ng hubad sa kalye. Yan, isa pa yan. Direk, ang init-init kasi. O di pati mga babae maghuhubad din. Halak ka. Yun ang mga utak ng tanga. Diba? Hi, Ma'am Therese Hellman. Happy listening. Tuloy tayo. At mas mahigpit na 10 p.m. curfew para sa mga bata at sa videoke. Lahat daw ito ay target ng ahensya sa paglunsad ng tinatawag nitong Safer Cities Plan. Ito based on my experience of analysis and observation and communication and technology. Halak ka. Ano daw? Hindi. Base sa aking karanasan, mga ka-eksena, ako, kampante ako at sigurado ako
na yung mga batang 90s na lumaki, 2000, ganyan, sa panahon ngayon, ang makikita mo sa kanila, puro trabaho na lang yan. Nagtatrabaho. Hindi mo na makikitaan yan nung burara sa sarili. Yung alam mo yung walang patutunguhan. Meron siguro mangilan-ngilan pero hindi kagaya ng mga bata ngayon. Ha? Yung mga bata ngayon, hindi mo man sabihin silang pariwara, hindi mo man sabihin silang pero laging laman ng kalye yung mga kabataan Tama, mali. Diba? Yan ang totoo mga kaiksena. Mas lamang talaga ang mga kabataan talaga ngayon o kahit sabihin mo na yung tawag dito, iba-iba kasi yung tawag no? May batang 80s, 90s, may batang Y2K, may Gen Z, may kung ano-anong tawag, di ba? Pero ang makikita mo talaga sa kalye, mga kaiksena, yung almost na mga kabataan lang talaga ngayon at sumunod ng era ng kabataan. Yes, baby? Si Mommy. Ano? Leo. Ano? Wait na si Mommy and Leo. Wait na sila. Wake na sila? Okay. Patay. Gising na naman si Siopaw. Tuloy tayo. Gumigit na po ang mga 90s. Hindi, saka pati yung mga batang 80s, 90s, 2000, mga magugulang na di ba? Oh. Just to be clear, okay? Meron tayong Anti-Public Intoxication Act. Bawal na ang mag-inom sa kalye. Bawal na ang maglatag ng mga silya at ng mga lamesa sa mga kalye at mag-inuman. Doon na nanggagaling, number 1, ang away, number 2, ang sexual harassment. Trip, yung mga ganyan. Naranasan ko yan mga kaiksena. Nung panahon namin Pagka sa tropa nagiinuman, mga ganyan. Tapos pagka, ito totoo to wag kayo tumanggi, ginagawa nyo to. Magiinuman kayo sa bahay ng tropa nyo, tas nakatira sa medyo, sabihin natin nasa kalsada. Kahit sabihin mo pang barangay yan, pero sa daan kayo nagiinom. Hindi talaga may iwasan dyan pagka may dumadaan, bibiruin, o kaya naman, pag naangasan, isa na yan na pwedeng pagmulan ng gulo at halimbawa pambabastos, di ba? At syempre nakakangilag dumaan pag may nakita ka nagiinuman sa kalsada, nangingilag ka, lalo na kung babae ka, lalo na ako. At isa pa, eto pang isang mga kaiksena. Pag halimbawa walang nangyaring gulo, nagiinuman, okay lang naman, mababait kayo, nagiinom. Pagtapos ng inuman, ayan na, may mga tama na. Halak ka. Pag may mga tama na, anong gagawin yan? Food trip. Tara, kain tayo dun sa sa Lugawan. Kain tayo dun sa sarap nung dun Tapsilugan. Pupunta dun, mga piling mga siga. Diba? May mga kumakain o kung saan mang kainan. Pupunta doon, ang lalakas ng boses, magugulo, tas may matinong kumakain. Pagtitripan, gulo. Boom! Tama, mali. Halak ka. Yan ang ginagawa kasi namin yan dati. Ang alindirect, yung pagtas ko mag-shot dati, kami mga kasama ko mga bakla, mga tomboy. Yan? Tas ko, kain yan. Nalilibre ka direct? Hindi, nililibre lang ako. Halak ka. Ano bang ambag mo? Ambag ko sa inuman, kwento. Aray ko! Tsaka tagabili ng yelo. Halak ka. Charot lang. Tama, mali. Sa akin, okay lang to pagbawalan yung doon kayo sa loob ng bahay. Di ba? At syempre, meron ding oras ng curfew. Kasi kadalasan ngayon, napakadali na lang mag-setup ng video okay. 'Di ba? Bili ka lang ng Bluetooth speaker, connect mo sa cellphone mo, ayan na. Halak ka. Okay lang naman hanggang alas 11 ang video okay. Yung iba, inaabot na ng alas 4, alas 5 na madaling araw. Minsan, alas 6 pa. Halak ka. Video okay pa. Pag sinaway mo, sila pagalit. 'Di ba? Asensyahan tayo. Pag kayo mag-inuman sa kalye, huhulihin namin kayo.
yung mga rugby boys dyan, yung mga geng-geng dyan, yung mga gago sa kalye dyan, magtago na kayo, umuwi na kayo pag 10 o'clock. Hindi, wag niyo sabihin magtago. Mali naman si John Vic dito eh. Dali kinaaway mo. Hindi naman, tatama lang natin. Wow. Mali yung ginamit mo, sir. Dapat ang sabihin mo, ganite. Oh, yung mga loko-loko diyan, mga gaga diyan, magbago na kayo. Halak ka. Di ba dapat ganon? Magbago na kayo, hindi magtago, eh di ganun pa rin yung ugali. Kaya kayo nagpapatupad ng ganyan para madisiplina eh, para magbago. Hindi po para magtago lang, tas ganun pa rin. Mali ka dyan, sir. Turuan kita. Dito sa Israel, 12 midnight ang limit sa video okay. Maluwag dyan sa inyo. Dapat hanggang 11 lang. Uhulihin namin kayo. Palalakasin din ang pagbabantay sa mga eskwelahan. Sisiguraduhing may 1 o 2 police personnel na tutulong sa pagpapanatili ng kaayusan, katuwang pa ang barangay. Gayon din ang ipatutupad sa iba pang places of convergence. Hoy, mag-like na kayo. Hindi pa naglalike yun, nakakalimot. Diba? Gaya ng mga simbahan, malls, transportation hubs at iba pang gimikan. Kung nasa Forbes Park ka o nasa Islang Puting Bato, it does not matter. Iisa ang patakaran namin. At kailangan maramdaman ng mga tao na ginagawa namin to. Tandaan nyo, they trust the police. Taas ang performance rating. Pero number one feeling nila issue is criminality. Kasi hindi nila nararamdaman masyado yung Ano daw? Sabi ni Devil Topo, iniiwasan ko yung barkada direct. Aayain ka lang pag wala sila pang inom. Pag meron sila, di ka maaalala. Ikaw na nga may sabi, barkada lang. Ang kunin mo, kaibigan. Na barkada na kaibigan. Kasi pag sinabi mong barkada lang talaga. Yun talaga lang mangyayari dyan. Iba kasi yung kukunin mong barkada na kaibigan mo pa. Sa amin, sa barkada namin, pag wala kang pang inom, okay lang yun. Diba? Sa amin, pag halimbawang walang-wala ka talaga, yayain ka pa rin. Kaya lang, bili ka yelo. Charot lang. O kaya naman, kung wala kang pang-ambag, yayain ka pa rin. O ikaw magtagay. Halak ka. O kaya naman, kung wala kang pang-ambag, yayain ka pa rin, ikaw magluto ng pulutan. Halak ka. Charot lang. Pero syempre, iba yung barkada sa sa kaibigan. Kunin mo parehas, wag lang barkada. Ganun talaga mangyayari sa iyo doon pag kinuha mo barkada lang. Pagka ikaw na yung wala, 'di ba? Beng, what are you doing? To get yung yellow, ayan, and yung blue ganito, yung juice. Juice? Yeah. Go get it. Go get it. Slowly lang ha. Wait. Hindi yung si Beng Beng eh. Nangingi ng juice. Nakalive ako eh. Tulog na yata ulit si Marites eh. presence. Bukod sa enhanced police presence, pinaalalahanan din ng ahensya ang publiko na bukas ang 911 hotline para sa emergencies, complaints at reports. Corina, mahigpit din ang paalala ng ahensya sa mga police personnel na hindi agad makakatugon sa 911 call sa loob lang ng 5 minuto. Agad daw nila itong iimbestigahan at papatawan ng parusa kapag napatunayang nagpabaya sa kanilang tungkulin. Corina. So Andrea, may mga narinig ka na ba na tumututol dito sa plano ng DILG? Meron but not entirely, Corina, ayon sa isa sa mga nakausap namin dito sa Barangay South Triangle. Okay lang daw na merong inuman basta meron din silang curfew. Pero, Corina, Okay. Ayaw talaga mawala yung inuman eh. May inuman nga, wag lang kayo dyan sa kalsada. Wag kayo dyan bumahalang. Di ba? Wala nang mga madaanan, tapos paparadahan pa ng mga sasakyan, wala namang pamparking. Di ba?
Tapos magiinom pa kayo doon. Ano to? Lizzie 43592. Maraming thank you ha. Pasensya na kayo, di ko pa alam tong step na bagong tugtog natin eh. Pagtiyagaan nyo na, ha? Halak ka. Halak ka. Halak ka. Halak ka. Halak ka. Halak ka. Pakit-kit lang muna, hindi ko alam yung step eh. Salamat Lizzie ah. Di ba Teacher Celine? Oh, Karina Akain, hello. Game. Ina, mas lamang pa rin talaga yung mga pabor sa mga ipinagbabawal ng DILG. Lalo na siguro ang mga magulang, ano? Okay. Ito si nanay. Uumpisahan yung programa Corina dito sa Metro Manila bago ito palalawigin sa iba pang malalaking lungsod sa bansa. Corina. O, diba? Ito pa, syempre, mga kaiksena, ang magreklamo dito, mga didilis for sure. Diba? Syempre, magtatanong yung iba yan. Baka mamaya, saktan sila. Baka mamaya, may mangyaring, alam mo yun, pisikalan. Sisiguraduhin sa inyo, mga kaiksena, ng ating kapulisan at ng DILG. Walang EJK. Walang EJK na mangyayari. 'Di ba? As long as nasusunod ka talaga. 'Di ba? Hindi yung ikaw yung mag-aamo ka pa. O eto, para maniwala kayo, walang EJK. Ito ay gagawin ng ating kapulisan, DILG, ng sa mahinahon, full tolerance. Yan. Paano po ninyo imo-monitor kung epektibo ang ordinansang ito? May metrics ba tulad ng pagbaba ng crime rate? Ano yung gagawin po ng DILG sa mga LGU na hindi sumusunod o kulang sa pagpapatupad? Oh, wait lang. Maraming salamat, Mama Ebelinda Kawili. Ito Basta hindi ko pa kabisado yung step Pasok ang beat. Halak ka. Halak ka. Halak ka. Halak ka. Halak ka. Halak ka. Tuloy natin. The only metric that counts is is that people feel safer. So we'll have annual surveys or quarterly surveys next week kung if it's working or not. Para makita natin na kasi kami report mababa focus crime. Which is true. Mababa ang criminality sa atin. Ay, hindi po totoo yan. Pagdidilis ang makikinig. Halak ka. May records na, may report na ng crime rate na mababa. Hindi. Hindi totoo. 'Di ba? Oh. Wala pa akong suspect tungkol diyan. Mariam. Sige, Nospi. Oo, eat well. Ano na naman, chicken curry na naman yan Tuloy tayo. But people still don't feel safe. Kasi nga, in the news, your first 3 stories are always about crime. So people think it's getting bad, but it's actually getting better. So Grabe naman yun, Wait lang, Ano yung direct? Ang lupit nyo, Ang lupit nyo, May gin na kayo sa baba, tapos kulay pula yung iniinom nyo. Halak ka. Ang malupit pa niyan, yung pulutan nyo isang pirasong piatos. Ba, magkaroon naman sana kayo ng wag naman puro pagtitipid. Yan ang walang pera Oo, yan ang walang pera. Nakakapag-inuman, hindi lang 2 alak ang ang kanilang iniinom. May gin na, malamang Alfonso yan. Yung isa. Di ba, BMB Alexandre? Hi, Gani. Ay, ano nga ba ngayon? Ano na ba? Tawag dito? Cherry blossom na ba dyan sa Japan? Baka next year mag-Japan kami. Halak ka. Sa birthday ni Beng Beng. Sa inyo kami titira. Dala namin ang buong gamit. Charot. are always about crime. So
So people think it's getting bad, but it's actually getting better. So our job is to make them feel good. Hindi namin naawayin ng media. Ang strategy namin, we'll do a better job so people appreciate it. Paano po ninyo maiiwasan yung selective enforcement o pang-aabuso sa pagpapatupad ng ordinansang Ay. ito? Wala naman EJK dito. The most we'll do is dadali na lang sa presinto eh. Diba? Oh, walang EJK, mga didilis, hindi kagaya ng kay Digong to. Walang tokhang dito wala. Saka naka-body cam naman yung mga police. I asked the citizens vigilance. So nakita na busado, kunin nila sa cellphone nila, tapos i-report kagad sa amin. And we Hi, Maylin. Maylin pala. Maylin ako. will dispense the proper justice para sa obstado yung mga police natin o barangay. May mga reklamo na ang ilang ordinansa po ay nakakaapekto sa kabuhayan gaya ng vendors. Paano po ninyo babalansehin ang safety at livelihood sec? Ang dami talaga din makaintindi natin mga kababayan. Tinan mo ito si Cheryl Cosim. Di ba Arnold Perez? Sinabi, hindi sa kalsada. Boom! Pwede mag-inom doon sa loob ng bahay. And take note, kung sakali man na mag-iinom kayo sa loob ng bahay dahil may curfew, dyan na kayo mag-stay lalo't kung bagets-bagets pa kayo. 'Di ba? Oh, gano'n lang kasimple yan. Ngayon, kung may edad ka naman na 21 ka pataas pa, okay lang na halimbawa tapos sa inuman o lumabas ka ng alauna, o uwi na po ako, galing ako sa kasamahan ko. Nasa tamang edad ka naman na. Pero kung halimbawa bata, umuwi ng alauna, 14 anyos, huli ka. Halak ka. Oh, basic, 'di ba? Ngayon, pag sinabi sa livelihood, so syempre bibili ng alak. O, bibili kayo ng alak, yung bibili matanda. Halak ka. Oh. Di naman kayo pag sinita, papatayin ba kayo? Tatanungin kayo, saan ka nagiinom? Puntahan kayo naman ng polis dyan. Sa loob naman pala ng bahay, walang problema dyan. Sige, huwag kayo mag-iingay. Ganun lang. Hindi sa kalsada kayo nagiinuman. Halak ka. Mas nakaganon pa yung damit mo, nakasampay sa ganito mo, gaganon ka, Pare, alam mo ba, pare, yung inaanak mo? Mayawin dyan eh. Aray ko! Alam mo, pare, yung inaanak mo rin yan eh. Halak ka. Ano? Hindi, pare, mahal na mahal yung asawa mo. Ha? Sa lasing eh. Kung ano-ano na yung sinabi. Para si Gani, pag nalalasing yan eh. Kung ano-ano na yung sinasabi niyan eh. Halak ka. Halak ka. Tuloy tayo. Safety first. Then, alam mo, with increased safety, livelihood gets better. So, it follows. Kung di naman pwedeng, ano yan eh, if people feel safer, people go out. People will enjoy themselves more. Pero yung livelihood na yan, there is always a trade-off. I would rather be safe first. Di ba, Nospi? Natawa siya, Mami. Kainuman daw si Sir Jack. Then livelihood will eventually get better. For sure. Huli si pare. Lalasing eh. Di ba? Kaya mo pare, yung inaanak mo. Naanak ko rin yan eh. Ano pare? Lasing ka na eh. Hindi ako lasing. Walang lasing dito pare. Alam mo ba? Yung luto ni asawa mo. Tinikman ko yan eh. Masarap. Ano to? Maybel Noguera. Uy, direk pangalawa-halo mo. Ay, bongga. May pangalawa. Apakainit pa naman ngayon. Napapasayaw tuloy ako. Halak ka. Halak ka. Halak ka. Halak ka. Halak ka. Halak ka. Thank you. Paano po, ano to? Paano po si Mang Dante paglasing?
dito man sa Bicol, hindi man yan sabi ko man sa'yo. Kami dito sa bahay, masarap niya magluto si Mrs. Cow. Palutuin mo ng ano yan, ng laing yan, sigurado, masarap yan. What? You see? Charot lang. Oh. So bawal na po yung mga nagtitinda na mga vendor sa kalsada pag lumagpas na po sa curfew? Paano po Bawal magtinda ng alcohol, siyempre, di ba? Bawal magtinda ng pulutan sa mga nagiinuman. Yung mga kanya bawal na yun. Pero there's nothing wrong na bukas pa rin yung mga tindahan, di ba? Hindi man pwede magbawal yan. Paano po masisigurong hindi nalalabag ang karapatang pantao sa ilalim ng mas mahigpit na ordinansa? Again, your phone is your best defense. Videoan niyo kung abusado yung mga pulis. I-report kagad sa amin. Siguro po, magkailan ito talaga ipatutupad strictly? Dito po muna no, sa NCR-SEC. At ano po ang mensahe paalala natin sa mga kababayan natin? Mga kababayan, ginagawa lang natin na mas kahit paano maibsan natin yung kriminalidad dito sa kalye. Nag-uumpisa sa maliit, dadating sa malaki. Kaya yung mga inuman na yan, dyan nag-uumpisa ba sa dulo. Wait lang. Royce Cusina. Copyright kasi yung hawak mo ang beat ang damot nung si DJ, ano ba yun? Na hindi daw AI yung kanta niya, AI naman. Aray ko. Sino ba yun? DJ, ano bang pangalan nun? Salbahe din yun. AI naman yung gawa niya, pinagdadamot pa. Copyright eh. Ito na lang, sayawin ko muna ha. Sayang yung live natin pagka copyright eh. Nasasayang yung natin, effort natin pag nakaka-copyright. Sana naintindihan nyo. Dito na muna tayo kay SpongeBob, ha? Halak ka. Halak ka. Halak ka. Halak ka. Halak ka. Halak ka. Pakit lang muna, Royce Cusina. Ha? Tsagay mo na to ha. Si DJ Mongo. Buisit yung DJ Mongo na yun eh. Madamot! Kapiraso lang hawak mo ang beat. Copyright na eh. Halak ka. Ito na, Gabe. Tuloy natin. Yung mga inuman yan, dyan nag-uumpisa ang sexual harassment. Yung mga batang mga pakalat-kalat, natututo magloko. Lahat yan, itiisin nyo na gagawin namin lahat para patupad ang batas. But we assure you that it's for the betterment of the community. Para sa bayan to. Para maging safe ang para safe ang lansangan. Para safe ang mga buhay biyahe. Imagine mo magulang na araw-araw anak nila nagkatrabaho. Alam nila na makakauwi ng balay ng anak nila dahil mas magandang enforcement namin ng batas. Marami pong salamat sa inyong oras, DILG Secretary John Vic Remulla. So ito mga kaiksena. Yan, punta na tayo mga kaiksena doon sa ating main topic. Okay? So maraming salamat. Walang tawag dito, sana hindi nakakalimutan mag-like no iba natin mga kaiksena dyan. Halika na, pakipindot na yung action dyan, type action at punta na natin yung main topic natin. Let's go sa go! Hey! Bawal nang Sa So mga kaiksena, pag-usapan na natin tong fake news na ginagawa ng mga didilis. Ano po, marami ho silang fake news ngayon eh. Nagdaang mahal na araw. Nagpa-ubaya na nga na tayo mga kaiksena na hindi makapag-live. Masakit lang likod mo. Hindi, bukod doon, masakit lang likod ko. Pero dahil masakit likod ko, tapos mahal na araw naman, so pinagpa-ubaya na natin yung pagla-live. Kaso mga kaiksena, yung mga didilis talagang ayaw paawat. Kahit mahal na araw, banat ng banat. Kahit na, alam niyo yun, Sabado de Gloria, Linggo ng Pagkabuhay, sige, banat pa rin. Tinan niyo si Amy Marcos, di ba?
At isa na mga ka-eksena, ano po, ang isa sa mga pinay-fake news mga ka-eksena ng ating mga kababayang Pilipino, sinishare pa ng mga trolls, lalong-lalo na si Buangson, yung mga didilis vloggers, Halak ka. mga didilis TikTokers, ay yung tungkol po sa pinapakalat nilang stage 4 lung cancer daw ni Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Alam niyo mga ka-eksena, ang hirap nun eh. Hindi naman ako doktor, hindi naman ako yung asawa, hindi naman ako mismo yung may katawan. Tapos, ikaw yung magsasabi, magdidesisyon ng kondisyon ko sa buhay, ng aking pangangatawan. Lahat po mga ka-eksena halos na mga didilis, yan ang propaganda. Meron pang propaganda ng panic buying, meron pang sa gasolina, 'di ba? At meron pang nagsasabing tawag dito, basta kung ano-ano mamaya sa papakita naman natin. Pero ang unang-una talaga na Biyernes yata, Sabado de Gloria, yung mukha ni Burgis kaagad yung nakita ko na nagsasalita ng tungkol sa stage 4. Itsura nun talaga pang marites talaga, no? Halak ka. Sabi nung iba at nasa search daw sa Google, talagang scammer daw talaga yung Burgis eh, no? Pangalan pa lang, Burgis na eh. Aray ko. Talagang walang nakakatakot eh, no? Pati muka. Aray ko. 'Di ba? So ito mga ka-eksena, pakita ko sa inyo, ha? Yan. Saka ang dami ko mga ka-eksena nakikita rin na AI pages na nagpapakalat ng si Pangulong Bongbong Marcos ay nasa ospital, nakaratay, tapos si Attorney Claire yung nandoon. Diba? Dapat ito rin po, tawag dito, PCO, bigyan nyo din po sana ng action. Yan, may papakita ako sa inyo, ha. Wait lang. Wait lang. Saan na ba yan? Wait lang, ito. Yan, ha. Ito yung mga Facebook, wag nyo kong anuin dito, ha. Dinidibang nga natin, eh. Ngayon, mga ka-eksena, meron akong hihinging pabor sa inyo rito. Ano yun, direct? I-report nyo to, ha. Yan. Ito to, wait lang. I-report nyo tong page na to. At saka yung nagpapakalat ng na to. Ito, wait lang, ha. Ayusin ko lang. Para makita nyo. Yan. Diba? Kitang-kita na kagad. Yan. Itong Sara Duterte for President, report nyo na yan. At nakikita nyo dun sa taas mga ka-eksena yung Balita Pilipinas. Ito. Ha? Yan i-report nyo na rin yan. Halak ka. Kung mas maganda, i-copy nyo yung link, i-send nyo sa PCO o kung saan mga halimbawa, ayan, yung mga moderators ni Attorney Claire dyan, i-send nyo sa kanila para mapag-imbestigahan din to. Bakit? Ano meron dyan, direct? Ito na nga. Yan tingnan nyo, pati AI talaga, mga hayop talaga to mga DDS. Walang patawad eh. Pakinggan nyo to. Base dito sa report, ikaw ay may stage 4 colon cancer. Di ba? Parang tanga lang yung gumawa, di ba? Attorney Claire, sama nyo na to, yung Balita Pilipinas at yung Sara Duterte for President, Yan, nagpapakalat. Grabe talaga yung mga... Mano si Digong nang iniintindi nyo. Diba? Stage 4 na? Oo, matutupad na rin ang wish ko. Andyan pa si Cara David. Cara David, ginamit ka pa, kita nyo? Kaya, yan ang hiling ko sa inyo. I-report nyo to, Balita Pilipinas. Talaga may hashtag pa siya, mga ka-eksena, nakita nyo? Ayan hashtag BBM, hashtag Cara David, hashtag para sa bayan, karapatang pantao. Tanga, anong karapatang pantao? Fake news ka eh.
Halak ka. Di ba? Oh. So, paki-report na lang. Oh, intindihan. Oh, ito pa isa mga ka-eksena bago tayo pumunta dun sa kay yung Almorana sa Nguso. Aray ko. Oh, ito, Diyos ko. Nakakaya. Talagang ano to? Ano daw talaga to? Scammer. Si Burgis. Talaga. Galing ha. Oh, ito, pakinggan natin. Kahit nakasuya ang pagmumukha nito. Yan. Usog natin. Oh, report nyo rin to ha. Sabi ni Politics PH, Mix Reel. Yung mga pinapakita ko mga ka-eksena. Oh, si Jojo de Guzman ang utak niyan. Oh, report nyo rin yun. Report nyo yung mga yan. Bakit direct? Basta report nyo. Meron ngayon sinabi ang PCO tungkol sa mga kagaya nitong mga to na nagpapakalat ng fake news. Yan, wait lang. Isin natin. Laki kasi ng mukha. Hindi tuloy magkasya sa screen ko. Yan. O, pakinggan nyo yung bunganga nito. Parang Almoranas. O. Sige, tira. Matagal na nga lumabas ang balitang to sa Makatimed. Dumudugo ng puwit niya. Nakita mo? Halak ka. Ganyang kahayop talaga yung mga DD shit, ano? Grabe talaga sila kung gumawa ng eksena, no? Aray ko. Ba't di ko maintindihan minsan pace nito? Minsan makinis, minsan Grabe naman. Ikaw direct, ay naku, berdugo ako pag nakita niyo ako sa personal. Halak ka. Matatakot kayo sa akin, kala nyo ba? Oh. Sabi niya, dumudugo na daw ang puwit. Oh. Sige, tuloy natin. Oo, confirm stage 4. Oh, siya nagsabi siya nag-confirm hindi ako. Oh. Paki na lang. Confirm daw, sabi niya eh. Buti pa siya, doktor ba to? Bakit hindi niyo to alam? Paano malalaman? Hindi naman kami manghuhula. Hindi naman kami doktor. Hindi kami asawa. Hindi kami kahit sinong miyembro sa pamilya ni Pangulong Bongbong Marcos para sabihin at alamin yan. Diba? Oh. Matagal na nga lumabas ang balitang to sa Makatimed. Dumudugo ng puwit niya. Colon cancer na siya, dumudugo ang puwit ni BBM. This is not a secret. Sino ba nagsabi sa inyo na secret ito? Oo, confirm stage 4. Halak ka. Parang ikaw may sakit eh. Oh. So yun ang mga lumalabas sa social media, nangunguna siya. Kung titingnan nyo mga ka-eksena, yan, may mga posting na mga ganyan. Yan. Eto mga ka-eksena, pakita ko sa inyo mga nagpapakalat ng fake news sa kalusugan ni PBBM, hahabulin at kakasuhan ng Malacanang. Ngayon, may papakita ko sa inyo yung video ni Atty. Clara. Dito muna tayo, hanap pa tayo ng ito, si Coach Jared, kinontent din. Isa sa nagpapakalat mga ka-eksena, si Buangson. Halak ka. Si Buangson, si Kiko Barsaga, at iba pang mga pages at didilis. Yan, Yan, wait lang. Ito. Yan. Yan, Ayan, di yan. Ito. Dito muna tayo. Yan, ano to? Ano ba to? Di ko alam to Quezon City dahil nga doon sa tinatawag na discomfort na naramdaman niya. Luma na to. Tingnan nyo mga ka-eksena, kahit luma na, pinopost pa rin ng mga trolls ng DDS, kagaya nito, ni Viral Philippines. Ito, re-report nyo yung mga ganito. Ayan. Luma na to, nasagot na to, napaliwanag na to, pero todo pa rin sila. Ayan tingnan nyo mga ka-eksena yung fake news dito Emergency, dinala si PBBM, Bongbong Marcos Jr. sa ospital kagabi, April 5, 2026 daw. Pero, yung balita na to ay nung nakaraang pang taon. Ito,
Ayan o. Nakarang taon ba o ano? Kung this year man. Basta yung unang report na hospital si PBBM, di ba? Pakinggan nyo to Ganto ka fake Hospital news sa talaga Quezon City dahil nga doon sa tinatawag na discomfort na naramdaman niya. Pero nang tanungin natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kung ano bang discomfort ito, hindi na nila idinitalye. Ang sinasabi ng Malacanang, pinaliwanag na ngayon kung bakit hindi naka-attend dahil kagabi dinala pala siya dyan sa isang private hospital sa Quezon City dahil nga doon sa tinatawag na discomfort na naramdaman niya. Pero nang tanungin natin si Palace Press Officer fake news? Fake news niya na ito ay luma na. Okay? At ito ay hindi nangyari ng April 5, 2026. Okay? So, fake news tong si Viral Philippines na nagmamay-ari sino to? Na nasa likod ay si Angel Rom Acosta. Pati tong Largo, Sustitido Junior. Halak ka. Okay? Maliwanag. Yan. Hanapin pa natin. Ito isa, may nag-content. Sino tong hindot na to? Tinan na, April 5 din, mga kaiksena, pare-para sila, Tinan mo, Pumunta sa Amerika. Na kunyari, pakinggan natin yung comment nung na vlogger ba to? imutos sa kanila stem cell sa jam. Natin mga kaibigan, or kailan ba talaga natuklasan yan? Last year ba yan? Na nagkaroon po ng diverticulitis, no? Yung sakit po sa bituka, no? Tapos yun na nga, nagdurugo nga daw ang wetbox. Saan ang galing? Sa'yo nang galing ba yan? Ganun kasi nung galing, di ba? Umasa at naniwala sila dun sa ngusong pang-almoranas. Halak ka. Tuloy natin. Isa na yan. Ang dami, di ba? Naktawa na yan. Sino to? Attorney Reyes del Rosario. PBBM is rumor type stage 4. Colon cancer as we called for FPRD's health disclosure in 2020. We now call for Malacanang to disclose President true condition, a matter of public interest that Constitution requires to be divulged. Sabi niya. Ito. Yan yung kay Buangso, no? Nakita niyo siya sa amin. Live stream. Alive, aware, and awake. Okay. Pag yung diverticulitis na yan, diverticulitis, at umugo na yung large intestine niya, kailangan na yan ng surgery. Pag nag-surgery si BBM, siyempre general anesthesia yun. Aba, ayon sa ating batas, di ba? Temporarily incapacitated siya. Luma naman na tong video na to ni Bangso nung nakaraan pa yan Di ba? Mali nga kaya sinasabi ko sa inyo, bago kayo maniwala, alam ko di naman kayo naniniwala. Dapat pag may mga ganyang balita, wag nyo na kagad suportahan, report nyo kagad. Yan. Ito pang isa. Si Attorney Claire naman ang tinira. Yung si Claire Castro, posibleng maharap sa mga seryosong kaso kung hindi aaminin talagang may malalang sakit ang presidente ayon kay Crisette Laureta Chu. Sino yun? DDS vlogger. Halak ka. Diba? So mga kaiksena, magtulungan tayo. Dahil kasi yung kalaban natin na mga kababayan nating mga didilis, talaga pong wala nang sinasanto. Mahal na araw nga, walang patawad Wala silang sinasanto kahit wala talagang katotohanan, kahit gumawa na lang ng kwento. Ang mahalaga, magawa nila kung ano ang inutos sa kanila. Ganun lang ka-basic yan. Yan, di yan si Ate Gay yan. Iba yan. Yan. Ngayon, wait lang hanapan na pa tayo. Ito, pakinggan natin to. Ayan. Ibanagan puntuhan nga natin ito. Wala naman tayong naririnig na official confirmation. Wait lang, ulitin natin. Ulitin natin konti May pinakita siya Ay, mali. Yan. Nga natin ito. Wala naman ito. Si Batikos Vlog.
Si Batikos Vlog, breaking news, confirm. Sabi niya, wala man lang siyang sinabing kung kanino niya nakuha yung impormasyon na yon. Maseserja kayo ngayon dito, tang inumin nyo. Aray ko. Sulat niyo yung mga sinasabi kong mga dapat yung i-report. Confirm mismo siya, may sabi ito. Hindi ito si Ibanaaga, hindi yan, yung nasa screen niya. Batikos Vlog. Confirm daw siya, may sabi. Tayong naririnig na official confirmation. At saka yan si Burgis na Almoranas. Halak ka. Medical bulletin o kaya Si Harry Roque. Yan. Harry Roque on PBBM's health question tag as fake by Attorney Claire Castro. Na-fake news na ngayon siya, di ba? a credible source na magpapatunay Guanzon Rowena, pag-ingatan na si BP Sara sa kanyang lakad, lalo na't anytime, bigla na lang yan, manunumpa. Maraming pwede mangyari, mapapaaga sa 2028. Alam niyo, nakakaya si Rowena Guanzon, Napanood ko kasi sa Facebook yung away ni Topacio tsaka ni Rowena Guanzon backstage. Grabe pala, Ganun sila mga kababoy. Kahit nandun na yung hinihimod puwet nilang mga Duterte, nagbabangayan pa rin sila, Ganun sila katindi, Halak ka. Grabe, si Guanzon kain suka ng malupit, punay. So ang tawag dito, Congressman Barsaga, nanghihina na si stage 4. Buwaya, bigyan nyo ng maleta para gumaling. Madeline Del Rosario, maraming salamat po. Wait lang, thank you po, o chismis, speculation, o kaya yan. Sila yung mga isa pa sa mga nadagdag nating mga nagpe-fake news. naman organized disinformation ng kampo ng mga DDS. Kasi mga kaiksena, pagka ganyang, alam ko lang sa mga naririnig ko sa mga kwento ng mga kakilala ko na kamag-anak nilang may stage 4 cancer. Kasi malala na yun 4, 5, mga ganyan. 3, 4, 5. Samantalang yung presidente, todo trabaho pa rin. Yun ba yung makikita nyo may stage 4 cancer? Halak ka. Common denominator naman, mga didilis. 'Di ba? Hindi nakakagalaw ng maayos yun. At saka, alam niyo yun, yung sobrang mahina na tignan yun. Yung presidente lumalakad pa sa highway, nagpapainit pa Nung kahapon na pinapakalat nila yung chismis, na kesyo, nasa daw yung presidente, nasa Malacanang, may event, 2. Ganon ka, grabe talaga yung mga kababayan nating mga tungaw talaga. Mag-ingat tayo ibanagan sa hindi porket viral, totoo na. Pero ito ang totoong dapat nating bantayan dahil ngayong araw, magdedesisyon si PBBM sa fuel excise tax. Ikakat ba ito o tuluyang sususpendehin after ng meeting with economists ngayong araw? Bakit to importante? Kasi kapag binawasan ng tax, pwede bumaba ang presyo ng gasolina. Pero kata natin, iba naman na yan. Eto, February 11 pa to Yan. So makikita dito mga kaiksena, yan yan sila ng pamilya nung Easter Sunday. Yan. Pinagdaanan na ng pamilya ko ang ganyan sakit direct. Tatay at kapatid kong lalaki pag stage 4 na payat at mahina na sila. Ganun nga kabobo ang mga didilis at ang mga vlogger nilang walang kwenta-kwenta talaga. Yan. Ito pa. Hindi, tingnan natin yung mga pangit talaga. Yan. Ano to, net 25? Ito, net 25, hindi pinapanood na yan. Wala naman yan. Fake news yan. Sino pa? Tinawa pa puro pagmumukha nung Almoranas ang puwet. Ay, Almoranas ang nguso. Yan. Ang dami, Yan. Okay na. Ngayon naman, mga kaiksena, saan na to? Kakabuisit ang pagmumukha ni, mukhang, lagpasan na natin yan. So, ngayon, ito yung papakita kong video sa inyo.
ni Attorney Claire. May interview siya kanina. Yan. Ay, mali. Ito. Yan. Makinig kayo mabuti mga ka-eksena. Ito po request ko sa inyo. Kung kayo po ay may makikita, may makikita po kayo nagpapakalat ng fake news. Ngayon po kasi, iba na ang parang mangyayari ngayon sa mga nagpe-fake news. Talagang hahabulin na sila ng gobyerno. Ano po? Pakinggan nyo to. Yusek Claire nagbabala versus fake news tungkol sa kalusugan ni PBBM. Anong mangyayari? Ito. Officer Undersecretary Claire Castro. Yusek Claire, magandang umaga po. Jessie at Muchanang Masadori sa Tandem ng Bayan. Good morning, ma'am. Yes, good morning, Ma'am Doris and Sir Jessie. Good morning po sa lahat na nakikinig at nanonood sa inyong programa. Yan, Good morning. She woke up like that. Yes. Diba? Sana all, sana all. Nakaayos na lang. Tanggapin na lang natin, Ma'am Doris. Halak ka. Halak ka. Ma'am Doris, ganun talaga eh. Diba? Yun ang tinatawag na pinagpala. Diba? Ng konti. Hindi naramdaman ni Yusek ang heat index ngayon. Oo nga. Hindi, mataas nga ang heat index. Sa kaya nagpapafacial si Attorney Claire. Kasi Oo nga, sobra. she Init looks na init. hot. Oo, she looks so hot. Grabe naman mambola tong mga to. Konti-konti lang. Ayun. Ay, pinapatawa ka lang namin, ma'am, kasi ang dami na namang issue. Correct. Una-una gusto ko malaman yung kalagayan daw ng Pangulo kasi ang dami na naman. Kaliwat kanan, hindi ko maintindihan. Bakit ba may mga tao na gano'n ang mag-isip na ito si ganito, mangyayari ito sa kanya. Ano ba kayo, mga Nostradamus ba kayo? At alam niyo ba yung talagang kalagayan ng isang tao? Hindi po, kulto lang talaga sila kaya lahat ng pwede nilang gawing kasiraan, banggitin, ikwento, ibintang, lahat ng di maganda, gagawin nila. Ganun lang yun. Bakit kayo naglalabas ngayon ng mga ganyan? Yung social media, ma'am, sobrang Ang dami, ma'am eh. Oo. Ano po ang real score? Kumusta kayo ng ating Kumusta? Pangulo? Alam mo, hindi sila si Nostradamus. Mga buitre lang sila. Halak ka. Shoutout kay MUG. One day old. Ano ba? MUG 01D. Filter yan, sabi. Ewan ko lang, hindi niya pa yata nakikita eh. Pero, ako kasi nakita ko na sa Attorney Claire ng personal eh. The baby face talaga. O tapos, sabihin mo na, lagyan mo pa ng light makeup. Diba? Tuloy natin. Buitre. Hindi kasi ganito yan, Ma'am Doris, no? Siyempre, pag SOCMED, alam naman natin kung sa mga nanggagaling ito. Ito yung mga tipong obstructionist, destabilizers. Alam mo naman na parang ayaw na gumaganda ang gobyerno. May narinig ako kay Attorney Claire na sa Facebook, may sinabi siya eh, ang tingin niya daw sa mga basher, ipis. Totoo ba yun? mga ipis daw. Gagalit na naman sila sa'yo, Attorney Claire niya. Ba't kasi ipis? Huwag naman ipis. Diba? Huwag naman ipis kung totoo yun Ayaw nilang nakikita nilang nagtatrabaho ang Pangulo. Kahit anong gawin ng Pangulo, kahit anong gawin ng administrasyon ngayon, sa mata nila, dapat masira. So, kahit na yung kalusugan ng Pangulo, gagawa sila ng chismis. Kaya nga, sabi ko, diba, buti na lang, meron tayong, mga katulad nyo, sa mainstream media, na talagang binabatikos itong mga klase ng mga fake news na ito. Hayaan na lang po kasi natin, di ba, magtrabaho ang Pangulo. Wait lang, Attorney Claire. Ano ka dyan? Standby ka lang dyan. So, yun na nga, wait lang So, yun na nga, sinasabi ng mga didilis, na stage 4. Saan ka ba naman nakakita, mga ka-eksena, na may stage 4 cancer, pero mga ka-eksena? Wait lang Wait lang. Okay, kahapon pa to Kahapon pa to. Yan. Pakita ko lang sa inyo.
hinahanap nila yung presidente. Ito, nagtatrabaho. Isa sa event niya to mga kaiksena kahapon. Courtesy call of Mitsubishi Motors Corporation, mga kaiksena. Diba? Pakita mo direct. Yan yung yan yung may stage 4 cancer. Boom. Nakakaya naman sa mga nagpapakalat ng fake news. Mga didilis at yung vlogger nyong ang uso ay parang almoranas ang muso. Event yang kahapon. But wait, there's more. Ito pa sa mga naghahanap sa Pangulo, busy. Ito pa isa. Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Mga didilis. Halak ka. Yan ang ebidensya, Meron pa kayong pa-confirm. Dito sa, ang dami nagko-comment sa akin, na kamag-anak nila, tatay nila, nanay nila, tita nila, kuya nila na meron daw tatay ko nga noon 2007 stage 1 colon cancer, hindi nakapagtrabaho until matapos ang chemo niya. Awa ng Diyos, gumaling. Di ba? Iba ang merong sakit noon. Talagang makikita mo kagad ang pagbabago agad-agad. Hindi na ganun ka-active sa buhay, bukod sa palaging nagpapahinga na lang, ganun. Kita yung presidente nagagala-gala pa nga sa buong Pilipinas, Halak ka. Di ba? Kailan kayo makakapunta dyan? Lagay mo dyan direct. Please, first of all, welcome to Malacanang for this oath-taking ceremony of the Vice Mayors. Will all those taking their oath, please raise your right hand and repeat after me. I, your name, having been elected to the position of your position, do hereby solemnly swear that I will well and faithfully discharge the duties of my present position and of all others I may hereafter hold under the Republic of the Philippines, that I will support and defend the Constitution of the Philippines, and that I will bear true faith and allegiance to the same, that I shall obey the laws, legal orders and decrees constituted by the promulgated by the duly constituted authorities of the Republic of the Philippines, and I impose this obligation upon myself voluntarily, without mental reservation or purpose of evasion. So help me God. Congratulations. Thank you, Mr. President. May we invite the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. to deliver his speech. Okay na ba? Hindi pa rin okay sa mga didilis yan. So maliwanag na maliwanag mga kaiksena, active na active, at syempre, todo trabaho ang ating presidente at ang gobyerno. Maliwanag? Balik tayo kay Atty. Claire. Yung mga naninira sa Pangulo, hanggat hindi po yan nanggagaling mismo sa Pangulo o sa doktor, di ba?
Huwag po kayo maniwala. Yan po ay tahi-tahing mga kwento para masira lamang po ang Pangulo. At para madiskaril din po yung mga kaisipan po natin, naisipin natin ba't ganyan ang Pangulo, hindi na healthy. Huwag po kayo mag-isip ng ganyan dahil patuloy po ang Pangulo sa pagtatrabaho. Meron pa nga naglalabas ng mga medical report daw ng Pangulo. Hindi po ba mga peke naman? Naku, hindi pa rin talaga sila nadala. Ang dami nang nademanda dyan. Sige po, ganito po sa lahat po na nakikinig sa atin. Ngayon, Makinig daw kayo lahat daw, lahat. Inaanyayahan ko po kayo na ipunin nyo lahat, yung mga nagpe-fake news na yan, ibigay po sa amin dahil yan po ay talagang pakakasuhan po natin. Alright. Pero dapat ba nating i-expect na darami pa yan ngayon habang papalapit na papalapit, partner? Yung tinatawag natin na impeachment? Opo. Ako na sasagot. Siguro po hanggat hindi po natin nakikita na nagtatrabaho yung ibang mga public servants natin na supposed... Si Sarah ba yan? Meron akong sasabihin sa inyo na 4 Bs. 4 Bs, be kind. Halak ka. Iwasan nating mang-api at manakit at Halak ka. sumali sa parang tanga no? Speech ng pang kindergarten o sabihin natin kung ano mga ang speech mo ganun. Halak ka. Daig pa ng ng may valedictorian mag-speech no? Hayop na vice president siya, walang kwenta talaga no? Parang siya yung may sakit ng stage 4 Aray ko. Wala sa tono yung sinasabi. Iwasan natin may lang. Halak ka. Shoutout sa mga hindi pa naglalike dyan. Baka naman. Di ba, Shoran Saki? supposed to be nagtatrabaho. At habang nagtatrabaho yung Pangulo natin para sa ating mga kababayan, ganyan po ang magiging naratibo nila. Dahil wala silang maipakitang trabaho ng kanilang iniidolo, ang sisiraan na lamang nila ay ang Pangulo natin. Correct. Ngayon, ngayon ma'am, ito nga napag-uusapan yung kalusugan ng Pangulo at nabanggit nga ni partner Doris na talagang maraming post online. Hindi natin malaman kung ano ba, iba-ibang sakit ma'am yung kanilang inilalagay. Merong cancer, kung ano-ano. Mahalagang malaman ho natin direkta po galing sa inyo na ang Pangulo ay nasa maayos at mabuting kalusugan ma'am. Kumusta po siya physically ngayon? Okay naman po. Actually, magkakaroon po ng meeting maya-maya lamang po para sa uplift, no? Kaya sabi nga natin, pwede ba kayo mga obstructionist kayo, puro kayo panira, huwag yun ang guluhin ang utang ng Pangulo natin dahil... Kailan lang din to, 'di ba? Yan yung sa may storage sa Kamsur na ginawa ni PBBM, pinuntahan niya, 'di ba? Tapos yung pinuntahan niyang mga bagong gawang kalsada, 'di ba? Itsura ni PBBM doon, may stage 4 cancer ba? Ang tatangan nyo talagang mga didilis kayo. Ang bobo nyo. Halak ka. Dahil siya po ang pangunahin niya pong iniisip, especially itong krisis sa Middle East. At yung mga kababayan natin, yung mga OFWs, no? Pati po yung food security sa ating mga kababayan. So, pwede po ba? Tumigil-tigil na kayo. Kasi wala po mapapala ang mga Pilipino natin. Ang paninira niyo po, hindi po yan nakakatulong sa ekonomiya. Opo. Ma'am, marami po nagulat. Talon lang ako ng konti. Kasi di ba merong plano na joint exploration with China? Cut na muna doon. Okay? Kasi hindi nakakasama yun So, maliwanag mga ka-eksena na maayos. Kita nyo naman di ba? Hindi lang ako nakapag-live ng 3 araw. Pero pag nagla-live naman tayo mga ka-eksena, ipinapakita naman natin dito yung updates na ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos sa pang-araw-araw. 'Di ba? Alam niya mga ka-eksena. Wait lang May titingnan lang ako. Yan.
Mamaya, abangan nyo mamaya, meron na ulit ilalabas na update kay Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, dito naman tayo sa... Kaya lang kasi copyright kasi sa ABS-CBN eh. Meron akong gusto ko ipakita sa inyo eh. Na video kung saan si secretary ng PCO. Wait lang Nasaan na ba yun? Wala pa. Uy, nawala. Ay, nasa Facebook. Wait lang. Pakita ko sa inyo. Ito. Interview kasi, nagsampa ng kaso kanina ang PCO. Laban po mga kaiksena sa mga Facebook page. Yan. Na nagpapakalat po ng fake news. Wait lang, napin ko lang ulit yun Dito lang yun. Makikita ko din yan. Wait lang. Saan na yun? Oh. Ito pa pala isang isa. Boom! Ito pa pala isang tungaw. Wait lang, may mapakita ako sa inyo. Yan isa pang tungaw Halak ka. Boom! Nung ano pa to March 21 pa to Ito rin pala, may gantong ganap din pala tong tirador ng manyakol to 14 years old. Child abuse. Boom! Si J. Bobo. Kasi na natin ang pangit. Wait lang hanapin ko lang yun. Siya na ba yun? Wala tuloy. Wait lang. Ano nga ba? Ano nun? Yan PCO. Wait lang Ay, mali. Yan. Ito to. Pakita natin. Wait lang po pakita ko sa inyo. Maiksi lang. Yari kayo ngayon dito. Yan. Pakinggan nyo to mga kaiksena. Ng mga pages na yan. Sir, will you do the same against individuals? Ito to. For them to investigate and find out kung sino yung mga admin ng mga pages na yan. Sir, will you do the same against individuals spreading fake news against the First Family? Yes, no one will be spared. Basta mapatunayan namin fake news, we will file charges against them. No one will be spared. Maliwanag. Wait lang, hanapin nga natin. Kasi, ayan, ito to. Ano to? Yan Hi, Maring at Alaysa. Dito po kami. Dito po kami sa Jefferson. Susunod na lang kayo. File lang muna namin. File po. Susunod na lang. Walang malino ito. Yan. Nagsampa ng kaso laban sa nagpapakalat ng fake news tungkol sa national emergency. Yan mga kaiksena. Nagtungo nga ang PCO sa DOJ. Nagsampa ng reklamong kriminal laban sa nasa likod ng Facebook page na nagpapakalat ng fake news kaugnay sa national emergency. Kasi mga kaiksena, yan, habang pinapakita ko sa inyo, isa sa issue doon ay yung para magkaroon ng panic buying o panic pagpapagawa ng solar. Kasi kesyo daw na mawawalan daw na ng kuryente, magkakaroon na ng problema sa kuryente, sa langis, magkakaroon na ng parang panic buying, ganon. At yung sa food security rin, sinabi niya rin doon. Ito baka buo to. Wait, ayun to buo. Pakinggan natin ang buo mga kaibigan. Number 1. Ito, pakinggan nyo Totally false posts involved. Number 1. A fabricated energy lockdown. Yun. Fabricated energy lockdown. Number 1. Designed to scam the public into buying solar panels. Ngayon,
yung mga kababayan natin na nagpapanik, marami na budol o hindi naman budol, kumbaga maraming mga nataranta para magpagawa ng solar, magbumili ng solar. Siyempre, may interest dyan na kung sino yung makikinabang. Eh di syempre, may mga solar na tinda, may mga ganyan-ganyan, pinakalat. O, di ikaw, kung halimbawa gusto mo magpa-solar, pakabit ka na. Parang gano'n. Kasi magkakaroon na ng energy lockdown. Di ba, Maring at Alaysa? Maraming salamat, Halak ka. Halak ka. Halak ka. Halak ka. Halak ka. Halak ka. Pasensyahan nyo na yung sayo ko, di ko pa alam yung step. Number 1 o number 2? Number 2, a manufactured fuel shortage meant to sow panic by inducing the public to stock up on gasoline, diesel. Panic buying sa langis. Magkakaroon na daw ng shortage. Ganyan. Para magkagulo at mag-panic buying at mag-stock ng kanilang langis sa bahay. Panic buying di ba? LPG. And number 3 post, an invented emergency lockdown on account of an imagined COVID-19 cicada variant. All these posts are blatant lies and fabrications that fall under the definition of false on Wait lang, hindi ko narinig yung pangatlo. account of an imagined COVID-19 cicada variant. All these posts are Hindi ko narinig yung pangatlo, wait lang. and number 3 post, an invented emergency lockdown on account of an imagined COVID-19 cicada variant. Yun, may nagpapakalat din ng lockdown kasi daw may bagong variant na naman daw ng COVID. 'Di ba? Lahat talaga ng fake news gagawin ng mga hindot na to para pasamain ng gobyerno, para magalit ang tao, makonfuse ang tao, magkagulo yung tao. Eh, sino bang gagawa niyan? Ako? Ba't ko gagawin yon? Halak ka. Diba? Malamang ang gagawa lang niyan, eh di yung gustong agawin yung kapangyarihan sa gobyerno. Yung papalit. Yung atat na maupo kasi hindi kayang makapag-debate. Halak ka. Sino yun? Ay, di si tang inumin niyang si Sarah. All these posts are blatant lies and fabrications that fall under the definition of false news, the publication of which is deemed a crime punishable by up to 6 months imprisonment under Article 154 of the Revised Penal Code. And because it is committed online, the penalty is higher under the Cybercrime Prevention Act. These fake news posts were flagged by our PCO Anti-Fake News Desk, which we set up following the launch of our Upland Contra Fake News last month. We are submitting to the DOJ the results of our initial investigation so that they can conduct a more thorough probe, identify the culprits, and file proper charges in court. Again, we remind users of social media platforms that the government will exercise zero tolerance for those who maliciously and deliberately spread utter falsehoods and fabricated contempt. Any attempt to mislead the public about the energy security, supply, or pricing to sow confusion will be treated as a serious offense. We will not let you get away with the crime. We will go after you and hold you to account. Ako, maliwanag yan. We will go after you and make you accountable. Boom! Diba? Maidagdag ko lang mga kaiksena. Meron akong tanong. Wait lang. Dorcus Titanus Rex. Bago ka lang sa channel ko, bago ka lang ba? Kahit gaano pa kalaking ipalipad dito, hindi ako maghuhubad, no? Boom! Binabastos mo na ako. Boom! Charot. Hindi, may tanong ako mga kaiksena. Gusto ko kayo sumagot. Ano ang pagkakaintindi nyo? Kasi ito sa mga didilis
Ano ang pagkakaintindi nyo sa Philippine flag vessel na dadaan sa Strait of Hormuz? Kasi, sabi ng mga didilis, bakit? Wala naman tayong barko Halak ka. Nanloloko lang daw ang gobyerno kasi wala naman daw tayong sariling barko o oil tanker, ganyan. Halak ka. Oh. Faye Hurley, maraming salamat po. Dali, sumagot kayo. Sayo muna ako. Maraming salamat. Faye. Halak ka. Halak ka. Halak ka. Halak ka. Halak ka. Halak ka. Maraming salamat, Faye. Ano ang pagkakaintindi nyo? Ano ang pagkakaintindi nyo sa sinabing Philippine flag vessel? Dali, sagot kayo kasi yung mga didilis kasi tanga. Kahit ngayon kakilala ko lang na ganyan, iba rin yung intindi. Sa totoong buhay, natatawa talaga ako. Hindi ko lang masabi sa kanya, sama ko kaya ikaw sa vlog ko o sa live ko para basagan kita. Ito na nga, pero hindi ko lang papangalanan. Natatawa kasi ako. Dali. Wala. Ano, hindi naiintindihan? Halak ka. Bago kayo tuloy, malapit na, thank you, Ma'am Elizabeth Monte. Edward Budget, alam pala nila na wala tayong oil tanker pero yung nakita na may Sara Sky tuwang-tuwa. Halak ka. Tawang-tawa sa'yo, anak kong Japinay. Batiin mo naman direct. Ayaka Hosoya. Ayaka Hosoya, arigato gozaimasu, gumastos ka ni desyo. Halak ka. Moshi ano ne? 8 nano ne. 8 nano ne. Ay nanay no unanay. Di ba? Ang tanga-tanga ng mga didilis, ang ibig sabihin sa kanila ng flag vessel, sarili natin barko daw. Wala daw tayong sariling barko. Halak ka. Ibig sabihin lang ng Philippine flag vessel, halimbawa, tayo sa Pilipinas, bumili tayo ng langis sa Saudi, di ba? Tapos, yung barko na nandoon, hindi yun atin, di ba? Tapos, halimbawa, bumili tayo ng isang halimbawa, hindi ko alam kung gaano karami, basta bumili tayo ng langis doon, yung ating kausap na bansa, sa kanila yung oil tanker. Ngayon, yung oil tanker na yon ay papunta ng Pilipinas. Ibig sabihin, yon ay patungo ng Pilipinas, flag. Flag, hindi bandila. Kumbaga, yon ay patungo ng Pilipinas. So, maliwanag na pagka yon ay tag or flag, na flag siya, na papuntang Pilipinas, yan ay ligtas na makakalusot. Yan, courier lang. Okay? Kung halimbawa, merong korporasyon, halimbawa, Petron kunyari, may sarili kunyari yung Petron. Ganyan. O kaya yung company doon sa ibang bansa. Sa ibang bansa. Ngayon, meron dong company ng langis. Tapos, meron din dito sa Pilipinas na kumpanya rito. Diba? Hindi yun sa atin, doon yun sa company na yun. Pero dahil yun ay binili ng Pilipinas, yan ay magiging ligtas o na mapaplag na siya na yan ay papuntang Pilipinas o yan, bound to Philippines. Ligtas siyang papadaanin, palulusutin. Diba? At kahit yung mga seafarers nga na ang sakay ay ibang barko pero ang sakay din mga Pilipino at papuntang Pilipinas, papayagan niyang makalusot ng safe. Ganun ho. Ang gusto ng mga didilis, akala nila dapat daw sarili nating barko. Halak ka. Yung may flag daw ng Pilipinas. Halak ka.
60% ownership by Philippines Corporation can put plug on vessel. Oo, yun. Kumbaga, yung mas madali nating i-explain sa tatang-tanga mga didilis. Dahil wala daw barko eh. Halak ka. Ay, nako talaga. Oh. Kakatawa talaga itong mga DDS na to eh. Gawain din naman namin tracking yan. Direct naglalagay kami ng sticker kahit di kami INC para di huli ng enforcer. Ala to, ginamit pa yun. Oh. Example, Ramon, ang Petron, meron sariling barko. Ayan. Boom! Tuloy. We are intensifying monitoring of social media and information ecosystems to detect and counter deliberate disinformation campaigns. Our ultimate obligation is to safeguard the stability of energy supply, protect consumers, and uphold the public's right to true and accurate information. Maliwanag mga kaiksena. Direct gatunaw lang, direct gatumaw. Anong gatumaw? Ang utak nila. At wala daw toll fee, sabi ni Chris Angel. Yan. So, mga kaiksena, papaalala ko po ulit sa inyo ha. Simula po, hindi naman nagsimula ngayon to eh. Basta, pero dito, napanood nyo sa akin, simula ngayon mga kaiksena, ini-encourage ko kayong lahat na sa tuwing may makikita po kayo na mga fake news against hindi lang kay Pangulong Bongbong Marcos kung hindi sa gobyerno, yung fake news talaga ha, alam kong magaling kayong makahalata ng fake news. Ang gawin nyo po, i-copy nyo, i-screenshot nyo, at isend nyo po pwede rin sa Facebook page ko kasi pwede kong ipasa kay Attorney Claire, pwede kong ipasa sa moderator na Attorney Claire para pag nakita nila at talaga naman pong hindi yun dapat palagpasin, para makasuhan at para mapanagot sa ginagawa nila. Kasi pagka nakita kasi ng mga didilis, halimbawa galing dun sa Anguso, parang Almoranas, pag nakita nila dun galing, kahit fake news, ipopost sila na ipopost at iaano nila. Di ba? Prince Action Trade. Maraming salamat po. Halak ka. Halak ka. Halak ka. Halak ka. Halak ka. Halak ka. Direk pabati, wife in loko from Japan, si Meku. Puji ko. Salamat. Hindi ba Meku? Hindi pa pala yun. Shoutout and happy viewing and listening kay Meku to Fujiko. Salamat. Ikaw si Meku. Ang asawa mo si Fujiko. Aray ko. Mali ako ng basa, mga kaiksena. Sorry. Halak ka. Ayan, si Addictus Rex. Pwede rin, tsaka si Rokansaki. Wait lang, mali ako ng basa. Prince Action Trades. Pabati ng wife in loko from Japan. Si Meiko to. Halak ka. Sure ka ba dyan? Yun ba talaga yung pangalan niyan? Halak ka. Paksabihin ng mga viewers natin, nalaswa ng bibig ko. Batiin ko ba talaga? Ginawa ko na lang puji ko kasi Oo. Paano basahin kaya nang di masagwa yan? Halak ka. Sige nga, kayo nga bumasa. Basta shoutout na sa'yo, Prince Action Trades at sa wife in Lumo from Japan. Halak ka. Ba't naman kasi ganyan yung pangalan naman?
Pabati daw si Meku galing kay Sige na nga. Boom. O huwag niyo anawin, hindi ko lang masabi eh. Lupin the Third, si Fujiko. Kaya nga, inumali ako ng basa eh. Sige na nga. Shoutout kay Pukiko from Meku. Yan. Aray ko. Halak ka. Charot. Ay, sorry. Shoutout po kay Tita Hilda. Magandang evening po. Baka hindi lang migil kayo, magalit si Prince. Wife-in-law. Boom! May ganun ba talagang pangalan sa Japan? Naku, nandiyan na si Pulongges Iyotman, oh. Mag-iinit na yan. May ganun bang pangalan? Yes, direct. May pangalan ganyang Fukiko. Aray ko. Halak ka. Sure ka? Ganyang pangalan meron? Kantayin na lang natin. Anong kanta? Angelina Baum. Halak ka. Ayun. Ano ba? Ayun mga ka-eksena, nawala tuloy ako. So, tingnan natin yung ating tanong kanina, live survey. Pabor ba kayo mga ka-eksena na pagbawalan na sa daanan o mga papublikong lugar ang mga nagiinuman? At ang sumagot ng 1%. Sino yung nagkamali dito? Maming ka. O, ang sumagot ng 1%. Ano to? Wala sumasagot. Ang sumagot ng 1%, hindi daw sila pabor kasi didili sila. Boom! At ang sumagot ng 99%, oo, pabor na pabor. Yan. Hello po, watching from BGC Taguig, si Ason. Yan. Meron direct, ang alam ko sa Korea, meron namang tawag dito, tteokbokki. Halak ka. Masarap yun sa Korea, yung tinatawag naming tteokbokki. Hello, direct miss ko na live mo. Shoutout sister ko sa Pinas, si Lynn Montales. Hello po. O, ayan. Direct, dapat kasuhan din si Eloy Burgi. Siya nagpakalat niyan. Kanina pa namin na pag-usapan. So, ayan, mga ka-eksena, 6:36 na. Kailangan nating mag-asikaso sa buhay-buhay. Halak ka. At hanggang dito na lamang muna, mga ka-eksena, ang ating live stream. At pansamantala muna nating pipigilin. At abang lang kayo, mga ka-eksena, sa live ko, ha. Pasensya na kayo at di tayo masyadong makadre-derecho kasi masakit talaga yung likod ko eh. Nagpapatingin na ulit tayo sa naghahanap pa ako ng mas malupit na hospital na mura lang. Yung mura-mura na hospital kasi yung last na hospital natin na may kasamang therapy, naknantun siya, isang therapy 3,500. Diba? Ang sakit sa bulsa eh. Parang imbis na gumalang yung likod ko, para lalo akong napapayo ko sa sakit eh. Oo, direct binasa rin ni Kent Garcia yung name na yun, natawa siya. Oy, baka nakikinig, andyan pa ba siya? Sana yun? Joke lang baka nagalit ka ha. Price pala, sorry, Prince ako ng Prince, malabo na mata ko. Price Action Trades, pasensya ka na ha. Eto, babatiin ko ng diretso. Pabati sa wife-in-law mo. Yan, from Japan, na si Meku. Ay, di pala, baligtad na naman ako. Bayan. Shoutout pala kay Pukiko from Meku. Yan. Okay na, bang magalit dyan ha. Huwag ka magalit. Joke lang ako. Nandiyan pa ba siya? Baka nagalit na. Nawala na yata. Yung isang amo ko direct noon, first time ko makilala. Pinigil ko mapatawa. Name niya is Stupais. Aray ko.
Ano ba yan? Hindi talaga, may mga ganyan talagang pangalan eh, no? O, ayun. Dito muna tayo magtatapos, mga ka-eksena. Abang lang kayo. At kung halimbawang replay kayo, tapusin nyo pa rin. Ano to? Firek, may libre po paraksa sa mga OFW. Anong paraksa? Pwede pa ba ako doon? 3 years na akong nasa Pilipinas, retired na ako. Pwede pa ba ako doon? Kaya lang, pag nagpagamot naman ako dyan sa Pampanga, gasto, saan ako tutuloy? Halak ka. Ang layo, di ka naman pwedeng motorin mag-isa. Baka mamaya, mangalay ako kakamotor, mabangga pa ako. Oh, it's late than never. Good night. Mag-herbal ka kaya. Baka lamig lang yan. Hindi po lamig to. Oy, Shine, maraming salamat ha. Thank you so much. O, pahabol para sa'yo. Halak ka. Halak ka. Halak ka. Halak ka. Halak ka. Halak ka. Hindi nga, ang problema nga, Mama Nes, layo nun eh. Paano kung sabihin, kung sabihin, o sige, check up ka dito, tas pabalik-balik. O pabalik-balik ako saan ako tutuloy dyan. Hindi ako makakapag-live niyan. Diba? So mag-i-stay ako dyan sa Pampanga. Saan ako mag-i-stay dyan? Mahal-mahal na mga hotel dyan. Halak ka. Nasinok ako tuloy. Nagawa ko na yung chiropractor. Wala, hindi mo bra. Madami ka viewers taga Pampanga. Doon ka makituloy. 3 buwan. Nasaan ba yung tubo? Direk, grabe ka naman. 3 buwan. Dinadayo po yan kahit retired OFW. Try mo lang. Requirements? Oh. Ano yan, direct sleep dish? Sabi nila, sabi sa report, sa resulta, ganun daw. Tingin ko, meron yata ako sa bato eh. Wag naman sana. Kasi foamy yung wiwi ko eh. May sciatica ka ba, direct? Hindi ko alam. Kaya nga gusto ulit magpatingin eh. Kasi nasayang talaga yung pera ko noon, naabot ng therapy 50,000 eh. Hindi naman lang nawala eh. Kukuryentein ka, babanating ka. Ginabanat ako. Kuryente, banat, kuryente. Mawawala naman siya mga 5 oras, tas babalik ulit. Halak ka. Ganun. Ayan. So yun na mga ka-eksena, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat po sa inyo at magkita-kita tayong muli. Diyan pala si BMB Pretty Page. Sana all pretty. Maraming salamat mga ka-eksena. God bless po at ingat kayo palagi at sa mga kababayan nating nasa trabaho at nasa kani-kanilang mga tahanan dyan. Salamat po sa inyo lahat. God bless and ingin naman ito. God bless and see you again sa susunod nating live stream. Basta abang na lang po kayo. I love you and God bless to all of each and every one of you. Bye! Thank you po. Ito na yung busy yung tamad. Ito. Yan. Bisero siya, di ko nakikita astang busy lagi. Pero trabaho niya parang laging may delay. Kaban ng bayan, parang nakaw sa gabi. Swipe dito, swipe doon, walang resibo, okay. Habang bayan naghihintay ng aksyon. Siya may pa-interview, may pa-global na eksena. Suit na plantado, salitay is crypto. Pera output, wala, presko lang ang meron. Hindi pawis ang puhunan, kundi exposure. Mas kilala sa camera kaysa sa serbisyo. Bisa sa biyahe, hindi sa opisina. Trabaho na pag-iwanan sa pila ng visa. Habang oras ng bayan, unti-unting nauubos. Eh, naglilibot ibang bansa na naman ang focus.
deadline lumilipad, parang eroplano. Attendance niya, laging out of the country status. Mangiting malamig, kalkulado ang galaw. Parang chess, pero ang tinatamaan taong bayan. Empathy siya zero, pero PR mataas. Umiiyak ang masa, sagot niya soundbite lang. Kung konsensya'y timbang, kulang sa kilo, kapangyarihan